Ano yung una? Primacy of preaching. Saka yung pangalawa? Philosophy of preaching. So, primacy of preaching is started with Jesus Christ. Philosophy of preaching, it is a mandate. Tama po ba? So, tuloy po natin. Yan. So, yan po. Tandaan po natin ito. Power of preaching, rooted in divine revelation, revealed through biblical reflection, and recaptured by pastoral recognition. So, tuloy tayo. The power of preaching. Saan ba nang gagaling yung kapangyarihan? O sabi na, kalakasan. Ano pa ba ibang synonym ng salitang power? The power of preaching is rooted in divine revelation. Our knowledge of God came as a result of divine revelation and not by human speculation. So, ano po yung pagkakaunawa natin dito? Sino po dito na nung nag-umpisa siyang maging Kristiyano, sabi na natin Kristiyano na siya, pero madalang pang magbasa ng Biblia. So, di ba? Kita natin, di ba? Kristiyano na tayo, pero tamad pa rin tayo magbasa ng Bible. Tama po ba? So, sabi dito, our knowledge of God came as a result of divine revelation and not by human speculation. So, kung tamad tayo magbasa ng salita ng Panginoon, saan manggagaling yung divine revelation? Saan manggagaling yung nalalaman mo sa salita ng Panginoon? It comes from human speculation. Bakit? Kasi ito lang yung nababasa mong post sa Facebook. Ito lang yung pinapanood mong 10 minutes, 15 minutes videos sa YouTube. Di ba? So, it is human speculation. Bakit? Kasi ito yung explanation po nila. Pag binigyan ka ng verse, ito yung explanation nila, speculation. It could be right, it could be wrong, pero how you will know? Paano mo malalaman kung mali o tama? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. So, our knowledge of God came as a result of divine revelation. The divine revelation comes from reading the Word of God. Amen po ba? Amen. Wala nang ibang panggagalingan po yan. Hindi po pwede na nanaginip ka, nagsalita si Panginoon, si Lord sa panaginip mo. That is not divine revelation. Divine revelation comes from the Word of God. Reading the Word of God. Kaya nga po, di ba? Hindi naman sa pagtataas ng sarili. First time ko rin pong nagawa, sabi ko, inaantay ko na lang kung kailan ako hihinto na mag-post ng daily reading Bible verse. Inaantay ko na lang kung kailan ako tatamarin na wag na mag-explain. But my hope is always na kayo yung magbago na magbasa na rin kayo. So sana mauna yon kaysa sa huminto ako. So yun po yun. So kuminsan nakaka-challenge din, di ba? Hanggat may nakikita ako nagte-thank you at may pumupuso, sige lang po. Basta binasa lang ha, wag lang kayong pumuso. Basta basahin nyo po ha. Kung hindi kayo makabasa, meron naman sinasabing audio Bible. So, sabi ko kung minsan nilalagay ko yung explanation doon for the purpose na, sabi ko, hindi ka na kaya sila tatama rin sa haba nung binasa nila tapos magbabasa pa. Sabi ko naman, kapag sinamari ko naman to, it's either na ma-inspire sila na basahin pa para mas malaman pa nila. So, alam nyo po yung balance na yon. Kaya sabi ko nga, bahala na sila, basta magpo-post lang ako. So, post lang po tayo. So, si Kuya Bal ang unang nagpupuso eh. Kasi alas 3 na madaling araw, gising na yan eh. Kuya Bal, pinakamaaga si Kuya Bal eh. So, and in revealing Himself to mankind, God has chosen human vessels. So, the power of preaching, God chooses human vessels. So, manggagaling pa rin po tayo na si Lord ang namimili. So sabi nga, meron nga ako narinig at sinabi rin dito, may mga pastor na, sabi nun, may pastor na hinirang at pastor na tinulak lang. Ano nyo ba yun? Makaka-relate sila Kuya Rod dyan. Kasi dahil wala na, umuwi na yung pastor sa Pilipinas, ikaw ang pinakamatanda dyan, magpastor ka na. Kaya tinulak na lang. So, ito po yung mga kwan natin. Si Moses ay pinili ng Panginoon. Sabi nga niya, I stood between the Lord and to declare to you the word of God. So, ibig sabihin, si Lord ang namimili. So, pinili niya si Moses. Pinili niya si Jeremiah. Yan, makikita po natin. Anong sinasabi niya?
Anong sabi ni Lord sa kanya? And the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. So, ibig sabihin, salita pa rin ng Panginoon. Pangatlo, sino pa? Si Isaiah, I have put my words in your mouth. Ganun din po yung sinasabi niya sa Isaiah 51:6. So, kung makikita po natin, the power of preaching comes from God Himself. God putting the word into our heart and mouth. At yun po yung sinashare natin. So, our knowledge of God, sabi nga po dito, nabanggit na po natin yan, divine revelation, not by human speculation, and in revealing Himself to mankind, God has chosen human vessels. So, pwedeng tayo po yun. Kung paano siya namili during the Old Testament, patuloy pa rin po na siya yung nag-a-assign po sa atin. Sabi nga, hindi, si Ate Sally ang nag-assign yan. Hindi, si Pastor Mike lang naman namili niyan eh. Definitely po, hindi naman po mag-a-assign si Ate Sally nang hindi niya pinipili, nang hindi niya pinag-pray. Definitely din po, hindi naman mag-a-assign si Ate Sally kung hindi niya tinitignan yung background nung i-assign niya. Di ba? Ay, si Kuya Jojo matagal nang hindi nag-BBS kaya i-assign ko. Definitely, hindi naman po ganun yung category sa pagpipili. There are some categories po na kino-consider. So, tandaan po natin yon. Hindi po kayo basta-basta pinipili lang, pinag-pray din po kayo. So, and because God gave them His word, the prophets could boldly declare, thus says the Lord. So, yan po yung kwan po dyan. So, sabi po ni Albert Mohler, in the Old Testament alone, the phrases, the Lord said, the Lord spoke, the word of the Lord came, appears at least 3,808 times. Kaya nga po yung nagsasabi na yung mga lost books of the Bible, bakit po nila hindi po pumasa sa canon of scriptures? Kasi wala po yung salitang ito. They speak about the writer, not about the Lord. They speak about the writer's own intention, not the word of God. Kaya makikita nyo po sa Bible, di ba, sila Isaiah, si Moses, lagi yan sinasabi, ito yung sinabi ng Panginoon at ito yung sasabihin ko sa inyo. Mababasa nyo po yan sa Bible. So, sabi niya, first, 2 Peter 3:15-16, and consider the long-suffering of our Lord, is salvation, as also our beloved Paul, according to the wisdom given to him. So, pag sinabing wisdom given to him, ibig sabihin, hindi galing kay Paul, kundi galing kay Lord. Kasi si Apostle Paul, di ba, paano ba siya naging powerful preacher? Paano niya naisulat yung ilang epistles yan, ilang books in the New Testament ang kanyang naisulat? It's not because magaling siya. It's because God given him the wisdom. Tandaan nga po natin, di ba, in the transformation of Paul, hindi naman si Paul ang nagsabi na, Lord, gusto ko nang maging taga-sunod mo. Lord, ayoko nang maging persecutor ng mga Christian. Gusto ko nang maging disciple mo. Anong ginawa? Si Lord mismo ang namili sa kanya. On the way papunta sa Damascus para i-persecute yung mga Christians, ano nangyari? Hinarang siya ni Lord. Binulog siya ni Lord. Binago siya ni Lord. Tinuruan siya ni Lord. So, ganun din po sa atin. Everything comes from the Lord. Ang magiging role lang po natin, submit to the Lord and do our part sa patuloy na pag-aaral. So, tuloy po tayo. 1 Thessalonians 2:13. So, sabi niya dito, for this reason, we also thank God without ceasing, because when you receive the word of God, which you heard from us, you welcome it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God. So, paano nyo po masasabi ng isang pastor na tumatayo dito na yung sinasabi niya ay galing talaga sa salita ng Panginoon? Paano nyo masasabi na yung pastor na to nagsasalita ng salita ng Panginoon? If you're reading the Bible, Makikita nyo sa Bible yung kanyang sinasabi. Makikita nyo sa Bible yung kanyang explanation. It's all biblical. Maraming ang nakikita ngayon na sabi nga, ang ganda ng explanation, pero wala namang supporting na Bible verse. Ang ganda ng kwento niya, pero hindi naman makikita sa Bible. That is human experience. Yun yung sinasabi natin contemporary, pero hindi biblical. So, tuloy po tayo. But as it is in truth, the Word of God, this conviction that preaching is rooted in divine revelation is the foundation upon which all preaching rests. So ano yung ibig sabihin po natin?
Pag sinabi natin the Word of God, ang foundation nito ay God Himself. Word of God. Salita ng Panginoon, hindi salita mo. Amen po ba? So that is the power of preaching. True preaching begins with this confession. We preach because God has spoken. So hindi mo pwedeng sabihin na ito yung sinabi ni Lord, pero hindi naman makita sa Biblia yung sinabi mo. Di ba? Maraming gumagamit ng salitang, ito yung sinabi ni Lord. Di ba? Nagagamit po yung salitang, this is what the Lord says. Pero, galing nga ba yon sa salita ng Panginoon? Galing nga ba yon kay Lord? That fundamental conviction is the fulcrum of Christian faith and of Christian preaching. Tandaan po natin, hindi lahat na nagsasabi na yung sinasabi nila ay salita ng Panginoon, ay nagsasabi ng salita ng Panginoon. At paano nyo po malalaman? Sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Di ba? So, tuloy po tayo. Yan. If we do not know the Word of God, so ito yung kanin. So, paano mo malalaman na ito ay rooted in divine revelation kung hindi mo naman alam yung salita ng Panginoon? So, di ba, pag kung minsan nakakapakinig tayo ng preaching, dati lahat ng basta maganda yung pagkakasabi, nai-inspire na tayo. Pero as we study, as we do the Bible study, as you listen to the preaching, bakit ngayon kapag nakikinig ka na is parang kritiko ka na pinapakinggan mo ng mabuti yung sinasabi nila? Di ba? It's not because you want to be a critic, it's not because you want to say na, ay, mas maganda sa church namin, mas maganda yung turo doon. No. Kundi dahil alam mo na yung salita ng Panginoon. Tama po ba? Halimbawa na lang, di ba, there are some things na maririnig natin like, paano ba natin i-explain na, about the teaching of the Word of God na ituro natin dito that it's against sa tinuro nila. So, paano malalaman na mali? It's because, di ba, ang foundation pa rin naman natin, hindi lang dahil tinuro sa church, kundi dahil tinuro sa church at itinuro kung nasaan yun sa Bible. So, that is always been the foundation. So, kaya sabi dito, if we do not know the Word of God, if we do not study the Word of God, and if what we preach does not come from the Word of God, we lose this mandate and authority. Sabi dito, because what we preach is just human speculation. So, tandaan po natin kung hindi mo alam yung salita ng Panginoon, kung hindi mo pinag-aralan ang salita ng Panginoon, at kung ang i-preach mo o i-share mo ay hindi galing sa salita ng Panginoon, hindi mo pwedeng i-claim na yon ay salita ng Panginoon. Pag sinabing human speculation, ibig sabihin, opinion mo lang yan. Ang sineshare mo ay opinion mo. Ang isineshare mo ay sarili mong pagkakaunawa. So let's be careful. Kaya nga po yung sinasabi natin minsan, kapag sumasagot tayo sa tanong, let us be careful. Halimbawa, there is biblical questions. Kapag sinabi natin na kapag hindi natin alam yung sagot, wag natin sabihin, ito yung galing sa salita ng Panginoon. Pwede natin sabihin na, ito yung base sa pagkakaunawa ko. Para yung nakikinig, hindi nila iisipin na ito yung galing sa Bible yung sinasabi mo. You must always make that distinction na kapag sigurado ka na yung sagot ay nasa Bible, sabi mo, di ba sinasabi ito sa Bible? Sasabihin mo yung verse, chapter, book. Pero kapag hindi ka sigurado at ito'y opinion mo lang, pwede mong sabihin, ito yung base sa pagkakaunawa ko. Do not make a point na sabihin mo na ito yung salita ng Panginoon, pero hindi naman talaga, kundi opinion mo lang. Hindi po masamang sabihin yon. Ang masama, sabihin mo na ito ay salita ng Panginoon, pero hindi naman. Kasi may mga tao na nagbabasa. Tama po ba? So kung ito yung opinion mo, sabihin mo ito yung opinion ko. Kapag sigurado kang salita ng Panginoon, sabihin mo ito yung salita ng Panginoon dahil sigurado ka. Tama po ba? Yan. So, tuloy po tayo. Yan. So, balik pa rin po tayo sa mandate. Yan. So, ito pa rin, 2 Timothy 4:12, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, I charge you, preach the word. Sometimes people forget that the Bible is written without the chapter division. Ito po yung sinasabi natin. Let us not forget that before chapter 4, there is chapter 1 and 3. So ano po yun? Nabanggit ko na po kanina.
Kaya nga po sinabing, I charge you to preach the word. To preach the word, kailangan mong balikan yung chapter 1 to 3 na kung saan sinasabi din doon na, mababanggit doon na rightly dividing the word of truth. So, ibig sabihin, hindi ka lang basta mag-preach ng salita ng Panginoon, kundi yung pre-preach mo dapat ay tama. At saan mo makikita yon? Sa 2 Timothy 3:16. Yan. The key therefore to effective preaching is not so much in mastering certain homiletical techniques, but being mastered by the conviction that the message comes from God. So, hindi po ito mastering. Kailangan ito yung boses ko. Kailangan ito yung suot ko kapag nag-preach ako. Kailangan makuha ko yung attention. That is just homiletical techniques. Pero the most important thing is for us to understand na yung i-share natin ay galing sa Diyos. Di ba? Kasi kapag ganun natin binigyan ng importansya, ganun din tayo magbibigay ng importansya when it comes to preparation and the delivery of the message. Di ba? Halimbawa na lang, di ba? Kuya Joe, bigyan kitang 100,000, i-deliver mo, ibigay mo ito kay Kuya Mark Lester. Malayo yung biyahe mo, di ba? You will make sure na proprotektahan mo to kasi 100,000 to eh. Bakit? Kasi pag nawala to, malaki yung babayaran ko. Kapag nawala to, kailangan ni Kuya Mark Lester, paano na lang, di ba? Iba rin kapag sinabi ko, Kuya Joe, bigyan mo nga ng 10 real si Kuya Lexter. Anong gagawin mo? Ay, saka na, di ba? Because the value is not important. Because the value is not important, di ba? So, kung nakikita po natin kung the value ng sineshare mo, you understand that this is the Word of God, you will put more value in it. Ibig sabihin, gagawin mo kung ano yung dapat at gagawin mo kung ano yung tama. Because you understand yung value po nito. So, sabi dito, now this is the conviction that preaching is rooted in divine revelation, leads naturally and inevitably to the fact that the Bible is the inspired Word of God. So, yun pa rin. The power comes from the Word, and the Word is inspired by God. So, yan po siya. So, kung titignan po natin, sabi dito, the mandate. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So, 2 Timothy 3 po yan ha. Then, 2 Timothy 4, I charge you therefore. So, ibig sabihin, you have been equipped for every good work. Kaya sinabi niya, I charge you therefore. So, ibig sabihin, there is already equipping that happens. Tandaan po natin. So, bago sinabi ni Apostle Paul to I charge you, the truth has been presented at na-explain na. So, yun din yung ginagawa po natin ngayon. We are equipping you. Bakit napaka-importante ng equipping? Sabi ko nga, mawala man po kami dito, saan man kayo mapunta, yung natututunan nyo, dala-dala nyo pa rin. So, yun po. Yan. Ha? Preach the word of God. All Scripture, so makikita po natin. Yan po yung importante. Yan po yung mapakukonect natin. So, we understand that all Scripture is given by inspiration of God for us to be thoroughly equipped so that sabi nga, when we are charged before God, we can preach the Word. Oops, yan. We must have that conviction that the Word that we preach is indeed the Word of God. So, ibig sabihin, kung hindi po nagsisingkin sa isip natin yan, at alam ko naman is, since the very start po ng ating seminar, nasa puso na po natin yan. Kaya nga po, di ba? Mas nag-aaral na, mas nagpupuyat na. Di ba? Hindi kagaya nung dati na sabi nga, kung dati 1 week ang preparation, ngayon umaabot na ng 2 weeks. Minsan 3 weeks, ganyan na. Bakit? Kasi they understand that this is the Word of God. Yan. So, sabi po ito ni Charles Ryrie. Ano yung kayo? Ryrie. God superintended the human authors of the Bible so that they composed and recorded without error His message to mankind in the words of their original writings.
And so we find in the Bible, human writers guided by a divine author using human language within their inherent linguistic and cultural context to communicate truths which God has written. So sabi dito, a belief in inspiration and inerrancy presupposes a conviction that an adequate exegetical process is required to determine the meaning of a given biblical text. So, inspiration, inerrancy, adequate exegetical process. So, hindi ganun kadali, di po ba? Ayan. Sabi din ni John MacArthur, yung isa sa makumpare natin, if the Bible is indeed the inspired word of God, the following proposition must be considered. It should be entirely, exactly, exegetically. So, ibig sabihin, may tatlong bagay kailangan natin. The inspired of God is in its entirety, tama siya, at exegetically. Ibig sabihin, tama kung paano natin hinimay-himay. So, ano po sabi doon? Pakibasa nga po. God gave His true word to be communicated entirely as He gave it. That is, the whole counsel of God is to be preached in Matthew 20:20, Acts 5:20, Acts 20:27. Correspondingly, every portion of the Word of God needs to be considered in the light of its word. Paul. God gave His true word to be communicated entirely. So, ibig sabihin, kapag mag-share tayo ng salita ng Panginoon, huwag nating iiwasan yung mga controversial topics kuminsan. Ayokong mag-preach about sin. Ayokong mag-preach about hell kasi nakaka-discourage. Di ba? Meron pa minsan, may narinig ko na nagsabi na sinabihan niya, yung nag-share kasi sinabihan niya yung mga tao na, we are all sinner. Tayo ay makasalanan. Di ba? Sabi niya, hindi dapat ganon. Dapat yung sasabihin natin ay nakaka-encourage. He might be right, but the Bible, hindi po ganon yung sinasabi sa Bible. We must tell the people that we need God. Why? Because we are a sinner. And our sins can only be forgiven and redeemed by God. So, pangalawa, sige po, pabasa. God gave His true word to be communicated exactly as He gave it. It is to be dispensed precisely as it was delivered without altering the message. So ito po, ito naman yung exegetically. Ibig sabihin, kailangan po nating, kung ano yung right context, yun po yung ma-share natin. Hindi po base sa opinion natin. Kaya nga, di ba, sabi natin kanina, kailangan natin makita kung ano ba yung intention ng original author. Di ba? Intention ng original author to the original audience, then we can take this now para pag sinare natin, ito rin yung ma-share natin to our current audience. So, ibig sabihin, kailangan natin pag-aralan. Kailangan natin tignan cultural background, theological background, historical background para maunawaan po natin. Para ma-share natin ng exactly. Kasi marami pa rin po ngayon ang mga preaching that is not exactly preached. Ano ibig sabihin? Kasi ito yung topic ko. Ito yung verse na gagamitin ko. Kailangan yung verse na gamitin ko sumakto dun sa topic ko. Mali po yun. Dapat the Word of God will always direct your topic. So, yun po yun. Exactly. Pangatlo, pabasa po. Only the exegetical process that yields expository proclamation will accomplish propositions 1 and 2. So, yun po. So, kailangan nating pag-aralan exegetically. Nabanggit ko na rin po kanina at natapos na po tayo sa exegesis. So, yun po yung kailangan po natin. So, we need to exegete the Word of God and we need to exegete the Word. Ibig sabihin, to find that balance when we are sharing. Amen po? Preaching is not the proclamation of human speculation, but the exposition of divine revelation as written in the Scriptures. So patuloy po natin inuulit-ulit. Divine revelation, not human speculation.
So ano po yung sabi dito? Preaching, if it is to be biblical, it must be expository in nature. Ultimately, the authority behind preaching resides not in the preacher but in the biblical text. So, authority not in the preacher but in the biblical text. For that reason, the expositor deals largely with an explanation of Scripture so that he focuses the listener's attention on the Bible. So, sabi po yan ni Haddon Robinson. So, nakita po natin resides not in the preacher but in the biblical text. So, may example. Sabi nga natin, from the previous study, Bible study ni Kuya Ivan, sabi niya, hindi lahat ng qualified sa mata ng tao ay qualified sa mata ng Diyos. Which is right. Tama ba? Tama yun, di ba? Kasi, di ba, yung kay Korah, akala niya is qualified na siya kasi he is from the lineage of Levite. Parte kami nung sinabi ni Lord na you are a holy nation. Narinig niya lahat yun eh. So, ibig sabihin, yung lineage ng priesthood, kasama siya. So, bakit si Aaron lang, yung pamilya lang ni Aaron, yung nagsiserve sa temple, sa tabernacle? Bakit hindi kami kasama? So, yun po yung kanya. Then, meron din naman nagsasabi na, sabi niya, di ba, sa mata ng tao, qualified siya, pero sa mata ng Diyos, hindi. Meron naman magsasabi na, akala mo qualified siya, pero yung buhay niya is hindi naman in line sa pinipreach niya. Then, how can you know that? Di ba? How can you know that? So, how can you balance that? So, dahil ba nakikita mo sa kanya na iba naman yung kinikilos niya sa pinipreach niya, hindi mo na pakikinggan, hindi mo na paniniwalaan? Ano po yung sabi dito? The authority behind preaching resides not in the preacher, but in the biblical text. Sino po yung pipiliin nyo mag-preach sa inyo? Yung isa na akala nyo matuwid, pero yung pinipreach niya naman ay hindi galing sa Bible? Yung isa na nakaka-relate kayo, pero yung preaching niya is not from the Bible? O yung isa na yung akala nyo na hindi naman niya ginagawa, yung buhay niya is hindi align sa pinipreach, pero biblically correct yung pinipreach niya? Yung pangatlo, none of the above. Kasi dapat parehas yun, di ba? Tama naman. So we need to balance that. But sabi nga po natin, tayong mga tao, we judge the preaching based on the preacher. Mali po yun. We judge the preaching based on the biblical text. Kahit sino pa tumayo dito, pakinggan mo yung salita ng Panginoon, hindi yung salita ng tao. Bakit po yun? When you practice that, sino man po yung tumayo dito sa harap, ang aim mo na is marinig yung salita ng Panginoon. Hindi mo aim na marinig yung sasabihin ng tao. Tandaan po natin, the authority resides not in the preacher, but in the biblical text. Ngayon, natabunan ka na nung judgment mo about sa tao, wala ka na ring focus sa salita ng Panginoon. Kaya kahit gaano nakaganda yung i-preach niya, baliwala na sa'yo, ay kasi siya ang nag-preach. Hindi ako maniniwala dyan. Pero, biblically correct naman. Galing naman sa Bible, exegetically correct. Di ba? Ang ganda ng pagkakadeliver. Pero dahil ayaw mo yung tao, di ba? May prejudice ka na. Tama. So, kaya nga po, titignan natin yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. The fundamental task in preaching therefore involves accurate interpretation, relevant application, spirit-filled, proclamation of God's redemptive truth. So, kailangan pa rin yung tatlo. Accurate interpretation, relevant application, at spirit-filled proclamation of God's redemptive truth. Ano pa? The fundamental task in preaching therefore involves, babalik pa rin po tayo sa tatlo, exegetical, theological, at homiletical. Ibig sabihin, may mga nabagtawan. Sige po. So, we will go now in the pattern of preaching. Sorry, wrong spelling. Pattern of preaching na po tayo. Okay na po? So, tignan po natin. Meron tayong the pattern of preaching. Okay na? Let's go. So, meron pa tayong 19 minutes and I have 20 slides. Kaya pa. Yan. The pattern of preaching. This is not about the style of the preacher,
but it is about the essential ingredients that must be included in the preaching. So ano-ano ba yung mga dapat na nakapaloob sa preaching po natin? Preaching must be biblically patterned. So ibig sabihin, dapat ang pattern po natin ay galing sa Bible. So, the history of Christianity is in one sense the history of preaching. Therefore, studying the history of preaching can help us gain proper perspective and understanding of its usefulness before and today. So, kailangan natin maunawaan saan ba nanggaling yung preaching pattern. So, I think, kung matatandaan po natin, I think na-share na po ito sa atin ni Kuya Jess. We will have the idea kasi yung iba dito is na-share na sa atin. So, ayon kay Warren Wiersbe at kay Lloyd Perry, if we would understand preaching today, we must examine its heritage. We need to be aware that the prophets like Moses appeared with a distinct commission. Ibig sabihin, may pagkakaiba, may distinction. So, yung calling ni Moses ay iba kay calling kay John the Baptist. Di po ba? Yung calling ni Moses ay iba sa calling ni Aaron. Di po ba? So, kailangan nating makita po yon. So, sabi ni Moses sa Exodus 4:10, then Moses said to the Lord, "Oh my Lord, I am not eloquent." So ito po, makita po natin, di ba, nung tinawag siya ni Lord na pumunta ka sa Pero at sabihin mo sa kanila na kumbaga yung mga Israelites ay paalisin mo. Anong sabi? Maraming reason si Moses. Kung matandaan nyo po ito, it's included in our preaching, what is in your hand, na prinits ni Pastora Gina at iprinits ko rin po. Now therefore go, and I will be with your mouth and teach what you shall say. So sabi ni Moses, Lord, hindi ako magaling magsalita. Hindi ako eloquent. Anong sagot ni Lord? Pumunta ka, ako ang maglalagay ng salita sa iyong bibig. Tandaan po natin si Moses, lumaki po siya dun sa Pero. Sa Pero sa daughter. So ibig sabihin, aral po siya. So ito, alibay lang. Hindi po ito totoo. So, ibig sabihin, si Moses ay magaling magsalita. Siya ay eloquent. Pero dahil ayaw niya, nagre-reason out siya. Sino po yung ganito yung reason out? Hindi ako magaling magsalita. Kuya Jojo na. Hindi, si Kuya Jojo, ang dahilan niya, nagagamot siya. Nabubulol siya, hindi ka eloquent. So, sabi sa Exodus 4:12, now therefore go, and I will be with you with your mouth and teach you what you shall say. Di ba nakita po natin ano nangyari? Ang sabi ni Lord, sige, kung i-imagine po natin yung nangyari kay Moses during that time, di ba pinadala ni Lord si Aaron? Si Aaron ang magsasalita. Imagine niyo yung sitwasyon. Si Moses, magsasabi siya kay Aaron, tapos si Aaron ang magsasabi sa Pero. Pero magkakaharap lang sila. Isipin mo, ikaw siguro, hindi ka ba maiinis? Di ba? Ibubulong mo yung sasabihin kay Aaron, tapos si Aaron magsasabi sa Pero. Oo, yun ang nangyari. Kasi yung nga sabi ni Lord, ako yung maglalagay ng sasabihin mo, pero marami pa rin dahilan. Kung babasahin po natin to, makikita po natin. Na pwede naman niya sabihin sana direkta, pero sabi niya, hindi ako marunong magsalita. O sige, ayaw mo magsalita, si Aaron na magsasalita para sa'yo. Gusto po ba natin yon? Ay ba si Kuya Jo? Kuya Jo, ikaw mag-preach dito sa harap. Pero hindi ako magaling magsalita, Pastor. O sige, tawagin mo si Kuya Mark Lester, ibulong mo sa kanya, isasabihin mo, tapos i-relate sa atin. Gusto ba natin yung ganun? Hindi, di ba? Kaya nga, it's just an alibi, it's just a reasoning for us para hindi po natin magawa. Thus, Moses proclaimed words from God that man had never heard before. So makikita po natin dito, dahil ito ay galing mismo sa salita ng Panginoon, kaya yung sinasabi ni Moses ay galing sa Diyos. Sabi nga, revealed the words that God had never heard before. Kung titignan po natin yung Exodus 4. So, tuloy po tayo. Two types of preaching found in the Bible. Two types of preaching found in the Bible. Una, there is called revelatory preaching. From the word reveal. Di ba? And there is what we call explanatory preaching. Ibig sabihin, explanation. So pag revelatory, ibig sabihin, preachers who revealed God's first-time revelation to man as they spoke. So ngayon, may mga revelatory preaching pa ba tayo? Wala na. Old Testament prophets, so sila lamang po ang may revelatory preaching. So tayo ngayon, nandito na tayo sa explanatory preaching.
It is not new revelation, but an explanation of what has already been revealed. So, those who were not present when this was first proclaimed would need explanation. The Word of God must be expounded to them. So, ano po yung example natin? Sige po, makikita natin mamaya. What is clear in the Old Testament is that after a body of revelation had been given, the people would return to it with a need to have it expounded and explained. This was particularly true of the hard-to-understand portions. Old Testament preaching provided necessary clarifications. Kung matatandaan po natin, meron po tayong sinasabi, the Hebrew Bible, which is called the first 5 books of the Bible. Anong tawag doon? The Pentateuch. Ito po, kinuman sa mga Hebrew o sa mga Hudyo na kailangan nila itong basahin. Every year, kailangan nilang basahin yung first 5 books of the Bible. Kasi nandun yung katuruan. They need to be reminded of what God has done to them. Until now, yun pa rin po. So, yan po siya. Have it expounded and explained. So, revelatory preaching, ito po siya. Nung binigay yung 10 commandments kay Moses during the first time, Exodus 20, that is revelatory preaching. Kasi first time ito, di ba? Nung bumaba si Moses, dala-dala niya yung 10 commandments sana. Di ba? Yung commandments na binigay niya. Then, mababasa din po natin the same thing. 40 years later, Moses preached the same message to the Israelites. So, doon naman na siya sa Deuteronomy. So, magkaiba po yung sitwasyon na yon. So, dito first time, dito second time. So, dito, may 10 commandments na ibibigay sa kanila, pero ano pong nangyari dito? Di ba? Dinurog ni, binato ni Moses sa golden calf, di ba? Tapos, kwan pa, excuse me po. Yan. So, yan po yung pagkakaiba. So, magkaiba yung lugar, Mount Sinai, Plains of Moab, parehas na topic, 10 commandments. So, magkaibang sitwasyon. So, here, revelatory because first time they heard about it. Second is explanatory because he explained it to them. So, yung nga po yung sinasabi natin. Sino yung nagsulat sa second tablet? Si Lord o si Moses? Si Lord. Pero si Moses lang yung nag-ukit nung bato. Pero si Lord pa rin na nagsulat. Yan. So in our current time, what type of preaching do we use? So sabi nga po natin is explanatory preaching. So makikita po natin, example verse, Nehemiah 8:2-9. So dito, kung makikita natin na pagkatapos po nila na i-rebuild yung dito sa Nehemiah, ano ni-rebuild nila dito? Yung bakod ba to? Yan. So Ezra the priest brought the law before the assembly of men and women and all who could hear it, understanding on the first day of the month. So ito pa rin po, ano po yung in-expound ni Ezra dito? Ito pa rin po yung the first 5 books yung sinulat ni Moses. So, then he read from it in the open square. So ito po yung makikita natin, the pattern, di ba? So, makita natin dito, kapag mag-preach, sabi dito, Ezra the priest brought the law before the assembly of men, women, and all who can hear on the first day of the 7th month. So, kaya nga sabi, anong first day ng iba? Sunday. Every Sunday, we are preaching of the word. Ano pa yung sabi dito? Pangalawa, square that was in front of the water gate from morning until midday before the men and women and those who could understand, and the ears of all the people were attentive to the book of law. So, una, we need to open, galing sa Bible ang ituturo natin. At pangalawa is towards naman sa mga nakikinig, dapat attentive, hindi inaantok. Pang-apat, sabi dito, so Ezra, the scribe, stood on a platform. Di ba? So, biblical pala na kailangan kapag mag-pre-preach, nasa stage, may platform, may pulpito, which they had made for the purpose. Di ba? Para makita. Then sabi dito, and Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was standing above all the people, and we opened it, all the people stood up. Di ba? Kaya nga po ginagawa natin kung minsan, pag magbabasa tayo ng salita ng Panginoon, ano sasabi natin? Lahat dapat nakatayo. Just to give respect to the word of God.
So, and Ezra blessed the Lord, the great God. Then all the people answered, Amen and Amen, while lifting up their hands. Di ba? And they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. Because they understand that this is the Word of God. So, ano pang nangyari dito? So, yan siya. Help the people to understand the law and the people stood in their place. So, importante din na hindi lang basta nag-preach, pero may mga tao rin na nag-e-explain. So, yan po yung purpose during that time. So they read distinctly from the book in the law of God, and they gave the sense and helped them to understand the reading. So, sabi nga po natin, hindi lang basta babasahin, kundi kailangan ding merong explanation para maunawaan ng mga nakikinig. So, ano pa? And Nehemiah was the governor, Ezra the priest, for all the people wept when they heard the words of the law. So, without fully understanding the Word of God, without truly, accepting and understanding na yung naririnig natin ay salita ng Panginoon, and without the power of God talaga sa puso ng isang tao, hindi natin mararanasan to. Pero definitely, kung minsan, di ba, may mga preaching tayo na bakit parang natatouch tayo, bakit parang naiiyak tayo sa sinasabi. Di ba? It's because this is the Word of God, and the work of God works in your heart, in our heart. Kaya nga ito yung aim natin sa bawat isa, that if we prepared properly, if we do our part and commit ourselves to the excellence of preaching, pwede tayong tulungan ni Lord. Kumbaga, na touch the heart of the people na nakikinig po sa atin. Yan. So, in this pattern of preaching, may tatlong bagay po tayo makikita. Doon sa Nehemiah po. Una, the presentation of the Word. Ano pang sabi? How do you present the Word of God? It was read. Kumbaga, binabasa. Kaya nga po, in our preaching, we always, di ba, ngayon ginagawa na natin, yung Bible reading natin is in line na doon sa kung anong i-preach. Para nabasa na natin lahat, narinig na natin lahat. Kasi although nakapost na yon, hindi pa rin talaga natin binabasa. The explanation of the Word, making it clear by giving its meaning. So, ibig sabihin, ito na yung exegesis. Kasi hindi naman lahat nag-aral. Kaya nga ikaw ang nandito para mag-aral ka, para i-explain mo sa kanila. So, that is your purpose as a preacher. Pangatlo, the exhortation from the Word. The people understood and responded to the message application. So, yun po siya. So, ano yung tatlong dapat matouch when we are preaching? The heart, the mind, and the will. Di ba? So, kapag wala tayong tinamaan sa tatlo na to, may problema tayo. Di ba? The eyes ang laging tinatamaan. Bakit the eyes? Nanlalantek at inaantok. Yun ang madalas na tatamaan. The eyes and the mouth. Kasi naghihikab na gano'n, di ba? So, tuloy po tayo. Yan. So, how they respond? The heart, they wept. The mind, they understood. And the will, they obeyed. Yan. So, ito po, examples lang. 6 minutes pa tayo. Tignan ko nga. So, some of the examples na makikita rin po natin sa ating Bible. So, example ng Luke 24:13 to 37. So, sabi dito, ito yung the road to Emmaus, tama ba? After the resurrection of our Lord Jesus Christ, tama ba? Di ba yung disciple na malungkot na pauwi na? Kasi sabi nila, wala na, patay na ang ating Panginoon, naipako na, nailibing na, kapauwi na. So, ang sabi dito, ito yung salita na ng ating Panginoon. In the beginning at Moses and all the prophets expounded to them in all the scripture the time is concerning himself, O foolish ones, slow of heart. So, ito po yung preset po nito. Si Jesus Christ nagpakita sa dalawang disciple na pauwi doon sa Emmaus, di ba? Road to Emmaus. So, hindi nila nakita na ito ay si Jesus Christ because sabi nga, tinakpan ni Lord yung kanilang mga mata para hindi siya makilala. So, malungkot sila. So, anong sabi ng ating Panginoon, kinausap sila, o bakit kayo malungkot? Kasi, si Jesus Christ na Messiah ay wala na. Sabi, di ba, sabi pa sa kanya, ikaw lang ba yung hindi taga rito na hindi mo alam yung nangyari kahapon, di ba? So, yan po siya. So, sabi dito, and beginning at Moses, dito po sinagot ni Jesus sa kanila. The presentation of the Word, the explanation of the Word, He expounded at beginning at Moses and all the prophets. Ano sabi niya dito? O foolish ones and slow to heart, believe in all that the prophets have said. Exhortation of the Word. Ano po yung naging response ng mga to? Bumalik sila dun sa
Saan po sila bumalik? Anong lugar? Saan sila nanggaling? Jerusalem ba? Jerusalem? Nakasulat. Di ko ba? Kasi iniwanan na nila yung ibang disciple kasi tapos na eh. Patay na si Jesus Christ eh. So hindi sila naniwala sa resurrection kaya umuwi na sila. Nalungkot sila, bagsak yung katawan nila. Pero along the way, nagpakita sa kanila ang ating Panginoong Yesus at nag-exhort sa kanila. So, the heart, the mind, and the will has been touched. Verse 32a, did not our heart burn? Sabi nila, hindi ba yung parang yung puso natin, may something sa puso natin habang nagpapaliwanag siya? Kung minsan nararamdaman din natin dito, the mind, while he opened the scriptures to us, the will, they rose up that very hour and returned to Jerusalem. So yun yung response. So kapag nag-share tayo ng salita ng Panginoon, dapat yun yung ine-aim natin na response. The mind, the heart, and the will, na kapag binigay na natin yung conclusion, there is something na, kumbaga matouch ba yung mga nakikinig na, I will do it. O kumbaga yung kwan lang ba, magkaroon ng conviction na mag-pray and do something to change. So ano pa yung isang example? Acts 2:14-47. So, ayan siya. Verse 16-21. Yan. Ito naman yung during the time na nag-preach si Peter na there is 3,000 that has been converted. So makita natin the presentation of the word, the explanation of the word, and ito naman the exhortation of the word. So ito yung exhortation niya, repent and let every one of you be baptized. So kung makita po natin, ano yung epekto? They were cut to their heart, kaya po sila nag-repent. Yung mind nila, anong sabi doon? Men and brethren, what shall we do? Anong kanila? Ano yung dapat namin gawin? Di ba? At anong kanila? 3,000 souls were baptized. So yan po yung resulta nung mga preaching during that time. So una si Jesus Christ, pangalawa si Peter during this time. Ano pa? And Paul's instruction to Timothy. So ilang slides pa tayo? Konti na lang po. Abot tayo. So ito po yung instructions ni Timothy at yun din po ang pinahawakan natin. 2 Timothy 4:1-2. Pabasa nga po. Ba't tayo nyo magbasa? I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. 2 Timothy chapter 4, verses 1-2. Tingnan po natin the presentation of the word. Sabi niya, preach the word. The explanation of the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort. Anong sabi niya? The exhortation of the word. Magturo po tayo. Amen po ba? Kuha po natin. Ayan. Ayan. With the completion of the New Testament canon, the task of biblical preaching is now focused on explanatory preaching. We can conclude that explanatory preaching can be best accomplished through the methods of expository preaching. So, ibig sabihin, expository, makikita po natin mamaya yung iba pang types of preaching. Pero bakit po nakapokus sa expository? Because sa expository preaching, it means taking the truth from the Word of God. From the Bible itself po talaga. So, sila John MacArthur, Paul Washer, Bodhi Bocam, sino pa po ba yan yung mga expository preacher po natin? Yung iba po is hindi. Mostly they are topical. Yung mga mega churches, they are not doing the expository. They are doing the other type of preaching. So, yan. Babalikan po uli natin. Patapos na po uli tayo. This will always be a reminder. Right context, right message, right application to our modern audience. To God be the glory.